Meron ka bang shock moment diyan nung nag-start ka ng safety? Parang hindi ako para dito. Medyo challenging pala talaga magtrabaho diyan, ah. Dapat ba talaga nandito ako? Kasi parang nanliliit ba ako? Kasi hindi ko pa ina-expect na makakaalis ako. Bilang tumawag na bukas na yung flight mo kung kailangan mong pumunta dito. So, welcome everyone dito sa ating Safety Mindset Podcast. So, today we have a very inspiring guest. Fresh from UK, he's a Pinoy safety professional sa UK. So, dito madami tayong pag-uusapan about sa life career, sa reality behind working abroad at safety culture. Sir Nico Mendez, please introduce yourself. Well, thank you, Ellie, for having me today. So, salamat din sa mga manonood. So, my name is Nico Martin Medes. So, I'm from Batangas City, Philippines. I'm currently living here in the London. Taga Batangas ka pala, sir. Pero parang yung tono, parang hindi Batangan niyo. Siguro tagal ko na ding wala sa Pilipinas, kaya medyo Ganun ba? nawala yung punto, yung tono. Sa Batangas, sir. Batangas City. Batangas City. Sir, pwede mong i-share sa amin yung journey mo from Philippines to UK. Paano ka ba nakarating dyan sa UK? Okay. So, nag-start ako ng career ko sa health and safety in 2013. So, galing ako nun sa isang call center agent, call center company. Then, yung classmate ko, elementary classmate ko, introduce niya ako sa trabaho ng health and safety at the same time. Nagtatrabaho ako noon sa call center. So, na-curious ako kung anong ginagawa niya. So, nag-research ako about it. Then, nalaman ko na merong scholarship ang Batangas City to fund Bosch training. So, kumuha ako ng Bosch training tsaka Kosh training at the same time. Tapos, yung family friend ko, kasi kababata ko is a construction manager and one of the subcontractor in AGNP during that time. So, kumukuha pa ako ng Kosh noon at lumapit ako sa kanya, sabi ko kung may hiring sila. At yun nga, swerte lang kasi may hiring sila. So, nakapasok ako as a safety officer and on his company. Pero yung profession mo, sir, is call center or? Bali that time, I was an undergraduate? Nag-graduate ako during that time. So, happy go IT? lucky. Anong ano, sir? IT? Undergraduate Oo. ako. So, Undergraduate. so ang course ko that time is Hotel and Restaurant Management na hindi ko natapos. HR So, mo. hindi ko alam kung anong gagawin ko sa buhay that time kasi nga binata pa. Kaso during that time nagkaanak ako. So I have to look for something to sustain my family or starting a family. So yun. So yun nga. Nakapagtrabaho ako sa safety officer sa one of the subcontractors sa AGNP. Then during that time, nag-isip ako magkuha ng training sa Trainers and T-shirt that time now is Trainovate. So kumuha ako ng IOSH Managing Safely. To continue, so dun sa training na yon may nakasama akong taga Batangas City din na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. So, naging magkaibigan kami. Then, bumalik siya ng Pilipinas, bumalik ulit ako sa trabaho ko. Bigla siyang tumawag sa akin na, Nico, may kailangan namin ng tao. Well, actually, sa kanya ino-offer yung trabaho, yung position. Pero kasi nagtatrabaho na siya as a consultant doon. Yung company is a consultant doon sa project na yon. So, mababa yung sahod na ino-offer. So, sabi niya, pasa mo CV mo sa akin, tawag ito, papasa ko. So, yun ginawa ko. So, pinasa ko yung CV ko sa kanya. After a few weeks, nakareceive ako ng email na na-hire na ako as a safety superintendent, HSC superintendent. So, I was a bit shocked kasi walang interview. Talaga? So, ibig sabihin, direct hire ka, referral?
direct hire referral. So walang Ah, interview, walang as in walang communication between the health and safety department or the hiring manager during that time. Basta yung mm. HR ang nag-send sa akin ng offer letter. So Oo. I was a bit skeptical kasi nga baka scam. Tama, oo. So, pero sige, pinush ko at pinush through ko yung process. Pumunta ako ng anong tawag dito, ng agency Agency. Oo. sa Manila. So nagpasa ako ng mga requirements. Then sabi ko nga parang totoo kasi may agency na. Mm. So biglang after kong bumalik ng Batangas sa few days lang, hindi ko pa ina-expect na makakaalis ako. Biglang tumawag na bukas na yung flight mo kung kailangan mong pumunta dito. That's 3 p.m. 3 Ah, p.m. So I have to go to Manila kasi kukunin ko na yung contract, pipirmahan ko yung contract, tapos kinabukasan yung flight ko. pwede bang malaman yung offer natin that time? Yung range? That time, Matagal na naman yun eh. 3-1, 3-2, parang gano'n. First timer, ilang taon yung experience mo sa Pinas? Wala pang isang taon. Aba, maganda na yun, sir. Maganda na offer yun. 10 months, mag-isang taon. Maganda na yun, oo. Then So, from Saudi, paano, ano naman naging journey mo sa Saudi? Bago ka nakapunta ng UK. sa Saudi, bale, 9 years ako sa Saudi. So, I've been in same company for that time. Ba? So, Mm. isang company lang, hindi ako nagpalipat-lipat. Pero, yung company ko is, consists of different business units. So, inikot ko lahat yung business units. So, na-assign ako sa logistic, storage and logistic. Tapos, na-assign ako sa manufacturing and logistic. Tapos na-assign yung huling last 3 years ko ay na-assign ako sa food manufacturing naman ng company. So, yun. Medyo naikot ko sila. Anong pangalan ng company, sir? Arasco. Arasco. Arabian Agricultural Services Company. Then after 8 years mo dun sa Arasco, umuwi ka pa ng Pinas. Hindi, Paano ka bali, naman nakapunta ng UK? yung partner ko, actually siya yung nagdala sa akin dito sa UK. So, yung partner ko is a nurse. So, sabi niya, lipat tayo ng UK. So, yan, nakarating ako dito through her. So nasa Saudi kayo parehas? Okay. Oo, daming tumatalon from Saudi papunta doon sa UK, mga nurses. Tapos So, kasama na buong pamilya. So, yung visa ko is through my partner. Pero nung napunta ka diyan, ano 'yun, nakahanap ka na agad ng work? Yung journey ko dito, siguro nag-start kasi ako mag-apply nung nalaman kong may visa na ako eh. So nag-apply agad. So nagpasa ng ng CV ko sa mga different companies. So bali ang nangyari, umalis ako ng Saudi ng Friday morning. Tapos nauna si misis mo bago ka nauna nagsagot? siya. Ano yung gap niyo, sir? Mga buwan ba siya o? 6 months. 6 months. Okay, oo. 6 months. 6 months siya nauna tapos sumunod lang ako after. So within that gap, naghahanap ka na talaga ng trabaho? Hindi pa until ma-receive ko yung visa ko. Nakahanap ka na agad ng trabaho? Ano yung mga struggle na siguro 1 month after kung makarating saka nakahanap agad ako ng trabaho. Pero yung within that month, panay-interview ako nun eh. Yung una kong trabaho yung una kong interview is with one of the jail dito sa company sa UK. So jail siya, kulungan na kailangan ng health and safety manager. So nakakatawa kasi during that time habang ini-interview ako, they asked me to conduct presentation. Kaso kararating ko lang, dumating ako Friday, Monday yung interview. So ang utak ko nasa Saudi pa.
during presentation, hindi ko namamalayan, ina-Arabic ko sila, yung mga basic Arabic. Ah, So, yeah, yun lang, nakakatawa lang. Tapos, unfortunately, hindi ako nakuha doon. So, ang ginawa ko, sabi ko, kasi nahirapan ako sa sa accent nila. Nahirapan ako intindihin. So, ang ginawa ko, apply ako ng trabaho, pa-interview ako ng pa-interview para masanay yung hearing ko, yung pandinig ko sa accent nila. Tapos yung company ko, yung una kong company dito which is company siya, regulatory body ng railway industry dito sa UK. Sila yung nag-i-ensure na competent yung mga contractor sa railway industry. Hindi ko siya ine-expect na makapasok ako kasi at the same time, ang experience ko is health and safety in operation and construction field. mm. Ang role is a lead auditor, an external lead auditor. Although may connection siya kasi yung mga i-audit mo yung mga contractors based dun sa requirement ng industry. Pero wala akong experience as a lead auditor. Although may qualification ako, may na-experience ako to conduct internal audits. Pero wala akong experience as a external auditor. At the same time, wala akong experience sa railway industry. Oo. So, yun. So, sabi ko during interview kasi gusto ko lang yung tenga ko, masanay ba sa accent nila. So, pa-interview ako. Hindi ko siya sineryoso. Talaga hindi ko siya sineryoso. Hindi ko siya pinaghandaan. Basta, interview lang. Then after, tapos ng interview, after a week, naka-receive ako ng offer letter. So, actually, dalawa yung na-receive kong offer letter. Yung isa sa hotel Oo. manager. Mas malaki yung sahod ng hotel kumpara doon sa lead auditor. Kaso yung lead auditor kasi, yun yung pinili ko kasi mas convenient sa akin kasi work from home siya. Home base. With occasional travel all over UK and sometimes in Europe. So, yun ang pinili ko kasi mas may autonomy ako sa oras ko. Hawak ko yung oras ko. So, ayun. Paano yung naging adjustment mo from your current industry sa Saudi, which is food ba? Food and construction, napunta ka sa rail. Manufacturing construction. Food, yeah. Rail operation ba siya o construction ng... Kasi yung company ko is dumating ako is on expansion phase sila, nag-expand sila ng business. So may mga sites kami, 10 sites namin ang nag-expand, so may construction talaga. So buong 8 ko sa company, construction period yun. At the same time, nag-ooperate yung manufacturing. So, na-expose ako sa construction at the same time during operation. Kaya medyo tayo. May alam ano yung mga mga biggest challenges mo na nakaharap sa nung nag-start ka pa lang dyan ng safety sa UK? Sa UK, syempre, Pilipino tayo, alam mo naman. Pag sinabi mo kasi puti, di ba? Ang taas ng tingin natin sa kanila. Kasi mostly mga nagiging manager natin sa Middle East, mga puti. Di ba? So, yun yung first adjustment, paano mo makukuha yung loob nila, paano mo ipepresent yung sarili mo na confident at the same time alam nilang may alam ka at hindi ka lang nagsasalita ng out of nowhere. So, yun. Same time yung accent talaga. Accent kasi dito makakasalamuha ka ng same na puti pero may different accent sila. Lalo yung mga Scottish, mga Irish, yung mga English na nakatira sa Liverpool or yung mga Scouse na tinatawag.
hirap intindihan ng English ng mga Meron ka bang shock moment dyan nung nag-start ka ng safety? shock moment ko. Well, yung first month ko kasi sa company, ako lang yung Pilipino dun sa organization. Specifically Oo. dun namin, ako lang yung Pilipino. May kasama akong dalawang pana. May kasama akong pana. No. Oo, galing din silang Middle East. Pero ako lang talaga yung Pilipino. So, yung first 2 months ko, nagkaroon kaagad kami ng gathering. Oo. Nawawala. Nagkaroon kami ng gathering, yung buong team. Tapos, parang, alam mo yun, nakaramdam ako sa sarili ko ng self-pity na parang sabi ko sa sarili ko, dapat ba talaga nandito ako? Kasi parang nanliliit ba ako? Kasi Oo, tama. Oo. parang ganun yung pakiramdam ko that time na. Kaso sabi ko, nakapunta nga tayo dito, ba't magpapatalo tayo sa kanila? Yun. So, doon, nagsimula akong, nag-self-doubting ako that time kasi sabi ko, parang hindi ako para dito. Pero, yun, na-overcome ko yun. Anong ginawa mong way, sir, para ma-boost yung, ano ba yun, personal, ano ba yun, confident or Confidence. sarili? Ayun, ang ginawa ko kasi yung line of work ko that time is pumupunta ako sa iba't ibang company to audit them. So, kumbaga, na-expose ako. Kasi yung experience ko sa Saudi, parang ang nangyari, nakulong ako sa cage ko in my comfort Ah. zone. Yung amo ko, kabuga ako yung brain ng department, pero yung amo ko yung naka-front. So, nalimit lang ako sa office ko at the same time dun sa role ko. So, wala akong limited yung interaction ko sa sa Field? hindi naman sa field, but more on communication with different stakeholders. Although merong time na gano'n, kaso yung amo ko talaga naka-front. So, Okay, okay. nung pagdating ko dito, so yan na, syempre kakausap ka na ng iba't ibang tao. So, different companies, different yung iba managing director, CEO yung kausap mo, mga health and safety director. So, kumbaga na-boost yung confidence ko through my experience na makasalamuha sa ibang tao. So, ayun. Pero there's one time na makaka-encounter ka talaga ng mga racist. Oo, tama, oo. So, dalawang beses nangyari sa akin yon. So, Paano mo yun na-overcome? Anong way yung ginawa mo? well, papanong na-overcome? Siguro, act professional na lang. Pinigilan ko talaga yung sarili ko kasi uh, 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 I don't want to stoop down to their level. Tama, Although, oo. Oo. although foul na talaga yung ginawa nila or yung sinabi nila. Kaso professional tayo we're here to work, we're not here to fight. So, ayun. So, tinapos ko lang yung audit tapos ni-report ko sa manager namin or sa scheme manager or yung director nung scheme. Tapos sila na take actions about that. Medyo challenging pala talaga magtrabaho diyan, ah. Oo. Kailangan mo ng malaking patience. Patience talaga. Patience.